Levitiko Kapitulo 16. Paghahanda ng punong saserdote. At sinalita ng Panginoon kay Moises, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, noong nagsilapot sa harap ng Panginoon, at namatay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal, sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban, upang siya'y huwag mamatay, sapagkat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ganito papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal, may dalang isang gayang toro na handog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na handog na susunugan. Siya'y magsusuot ng kasuotang banal, na lino at ng salawal na lino sa kanyang laman, at magbibigkis siya ng pamigkis na lino, at ang mitre na lino ay kanyang isusuot, ito ang mga bihis ang banal, at paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig at pawang isusuot niya. At siya'y kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel, ng dalawang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ng isang tupang lalaki na pinakahandog na susunugan. Pagkakilanlan ng mga sakripisyo. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili, at itutubos niya sa kanya at sa kanyang sangbahayan. At kukunin niya ang dalawang kambing at ilalagay niya sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At pagsasapalaran ni Aaron ang dalawang kambing, ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran ay kay Azazel. At ihaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon, at ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon, upang itubos sa kanya, at payaunan kay Azazel sa ilang. Pagbabayad sala para sa saserdote. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan, na patungkol sa kanyang sarili, at itutubos sa kanyang sarili at sa kanyang sangbahayan, at papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang sauban na puno ng mga baga, at kukuha ng 2 dakot ng masarap na kamangyan na totoong dikdik, at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. At ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng Panginoon, upang ang mga usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng pato, upang huwag siyang mamatay. At siya'y kukuha ng dugo ng toro at iwiwizek ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa dakong silanganan, at sa harap ng luklukan ng awa ay iwiwizek niyang makapito ng kanyang daliri ang dugo. Pagbabayad sala para sa tabernakulo. Kung magkagayo'y papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan, na patungkol sa bayan, at dadalhin ang dugo ni Yaon sa loob ng tabing, at ang gagawin sa dugo ni Yaon ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro, at iwiwizek sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel, at dahil sa kanilang mga pagsalangsang, sa makatuwid bagay sa lahat nilang kasalanan, at gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila, sa gitna ng kanilang mga karumalan. At huwag magkakaroon ng sinumang tao sa tabernakulo pagka siya'y papasok upang itubos sa loob ng dakong banal, hanggang sa lumabas siya, at matubos ang sarili, at ang kanyang kasangbahay, at ang buong kapisanan ng Israel. At lalabas siya sa dambana na nasa harap ng Panginoon, at itutubos sa ito, at kukuha ng dugo ng toro, at ng dugo ng kambing, at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana sa palibot. At makapitong magwiwisik siya ng dugo sa dambana ng kanyang daliri, at lilinisin at babanilan dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel. Pagbabayad sala para sa bayan. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal, at ang tabernakulo ng kapisanan, at ang dambana, ay ihahandog ang kambing na buhay. At ipapatong ni Aaron ang kanyang 2 kamay sa ulo ng kambing na buhay, at isasaysay sa ibabaw ni Yaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel, at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing, at ay padadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. At dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila, sa lupaing hindi tinatahanan, at pawawalan niya ang kambing sa ilang. At papasok si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at maghuhubad ng mga suot na lino, na isinuot niya nang siya'y pumasok sa dakong banal, at iiwan niya roon. At paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig, sa isang dakong banal, at magsusuot ng kanyang mga suot, at lalabas,
at ihahandog ang kanyang handog na susunugan at ang handog na susunugan ng bayan, at itutubos sa kanyang sarili at sa bayan. At susunugan sa ibabaw ng dambana ang taba ng handog dahil sa kasalanan. At yaong nagpakawala ng kambing na ukol kay Azazel, ay maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ang toro na handog dahil sa kasalanan at ang kambing na handog dahil sa kasalanan, na ang dugo ay dinala sa loob ng dakong banal upang itubos, ay ilalabas sa kampamento, at susunugan nila sa apoy ang mga balat ng mga yaon, at ang laman at ang dumi. At ang magsusunog ay maglalaba ng kanyang mga suot, at maliligo ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos, ay papasok siya sa kampamento. Ang layunin ng araw ng pagbabayad sala. At ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo, sa ikapitong buwan ng ikasangpong araw ng buwan, ay pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa, at anumang gawain ay huwag gagawa ang tubo sa lupain, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubo sa inyo upang linisin kayo, sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sabat nga na takdang kapahingahan sa inyo, at papagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa, ito'y palatuntunang magpakailanman. At ang saserdote na papahiran at itatalaga upang maging saserdote na kahalili ng kanyang ama, ay siyang tatubos at magsusuot ng mga kasuotang lino, na mga banal ngang kasuotan. At tatubusin niya ang banal na santuaryo, at tatubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan, at ang dambana, at tatubusin niya ang mga saserdote at ang buong bayan ng kapisanan. At ito'y magiging palatuntunang walang hanggan sa inyo, na tabyusan ang mga anak ni Israel, dahil sa lahat nilang mga kasalanan, nang minsan sa isang taon, at ginawa niya ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.